Okay, I'm back. Saan nga ba tayo natapos? Marami tayong tinakel, no? Last time. So, yung concern ko these days is sana magkaroon kayo ng peace. In spite of the situations now. Iba na yung sitwasyon eh. Ang mamahal na ng mga bilihin. Yung parang pag pumapasok ako ng supermarket ngayon, yes, I pray. Yet at the same time, ini-equip ko yung sarili ko to be very simple in our taste. Yung una kong tinitingnan talaga is alin ang naka-clearance sale, alin ang yung meron siyang discount. Kumbaga, kasi hindi nangyayari sa Pilipinas yan eh. Yung karne, 400 na kilo, biglang kinabukasan, 200 na lang. Dito nangyayari yan. Yung tinapay. Sa atin meron din sa Pilipinas naman, pero hindi lahat ng bakery. Yung tinapay na di naubos, 75% off na yan pagdating ng malapit na magsara yung tindahan. Yun ang mga binibili ko para makakope sa budget. Kasi kahit may pera ka, parang kulang eh. Sa dami ng tinatawag na needs. Kaya ang ginawa ko, sinisimplify ko yung needs ko. Yung tipong kung pwede mo nang wag gawin dahil expensive or katulad ng bumiyahe. Itong taon na to hindi ako bumiyahe. Nabi ko sa sarili. Buti na lang hindi ako bumiyahe dahil unang-una, ang daming nangyari dito. Nagwelga yung airline, yung mga tao nagtitipid. Ang budget lang was $1,500, napunta sila sa 6,000, makauwi lang. Yung mga ganon, ay, sinave ako ni God eh. Buti na lang hindi niya ako pinabiyahe dahil talaga ipinasok niya sa utak ko. Joyce, wrong timing. Huwag kang umalis this year. It's in my heart. Talagang nararamdaman ko. Kaya pag nagpaparinig yung asawa ko na hindi ngayon ang panahon para pumunta ng Italy. Natawa lang ako. Sabi ko sa kanya, hindi talaga ako aalis itong year na to. Pero hindi ko sinasabing hindi na ako aalis. Sinasabi ko is hindi ako aalis. Kasi lagi may, si God, ang daming kayang gawin ni God. Pagka gusto niya akong bumiyahe. Nakakadiscover ako ng sobrang murang mga promo. Nakakapag-cruise ako ng barya. Kinakalang makuha niyo yung peace na yun. Ang totoong peace, kay Lord lang nanggagaling. Alam mo saan tayo nalito? Kasi mula maliit, naririnig natin yun eh. Gusto ko lang sumaya. Ang purpose ng buhay ay hindi para sumaya. Kaya ang daming marriages na napakagulo. Napakahirap, ang init. Inom ko muna yung electric fan. Kasi ang init talaga ngayon. Ang problema ko tong microphone ko, baka makuha niya yung ingay ng electric fan ko. Kung bakit nagiging napakahirap ng maraming sitwasyon, ay dahil dyan sa principle na yan, na it's a fallacy. Hindi kaligayahan or happiness ang purpose ng buhay. Consequence yan ng tamang purpose, which is maging member ka ng kingdom ni God. Mahanap mo ang kingdom ni God or maging anak ka ni God. Kita mo naman, paglabas ni Christ sa preaching niya, yung unang-unang preach niya, unahin mo sa lahat, hanapin mo muna ang kingdom of God. At ang kingdom of God, mahahanap mo kung ikaw ay miyembro ng pamilya ni God. At makukuha mo yon through repentance. Na akala ng iba, magsusorry ka lang. Hindi! Ibibigay mo ang sarili mo kay Christ, makikipagpalitan ka. Ito ang aking
lumang buhay, tinatanggap ko ang iyong kabanalan. Maraming ayaw niyan. Kasi mataas yan, mataas ang presyo niyan. Kabanalan is pagkagising hanggang sa matulog. Kukulayan niya ang lahat ng activities mo. Kaya maraming ayaw niyan kasi ang feeling nila maraming bawal. Pero pag ginagawa mo na yan, hindi naman ikaw ang nagawa niyan eh. It is the Holy Spirit in you. Another thing, balik tayo doon sa sinasabi ko, bakit yung mga marriages, lalo na sa akin, itong nakuha ko, apam, na hindi madaling i-handle kasi cerebral, yung may sariling tawag dito. Magbabanggaan kayo pagka ipinilit mo yung prinsipyo mo against him. Pero pagdating sa akin, ang naging problema niya is never ako nakipagbanggaan. Bibigay ako ng warning, yes. Pero napagbanggaan, ano yung warning na ginawa ko sa kanya? Nung parang 3 years na kami nagsasama, sinabi sa kanya, ayoko nang marinig na pagka nagagalit ka, ginagamit mo yung pangalan ng Savior ko. Di ba? Makikita mo sa mga pelikula, yung mga western movies, Jesus Christ! Yung ganon, pag may aksidente or galit sila, sinabi sa kanya, naglalagay ako ng boundary today. Pag narinig ko ulit sa iyo yan, dahil tandaan mo, nagsisimba ako dahil sa pangalan na yan. Napaka-precious ng pangalan na yan. So pag yan binanggit mo ulit out of anger, out of whatever emotion, negative emotion, hindi mo na kita kakausapin. Matakot siya. Kasi alam niya background ko, alam niya history ko na pag na-cross mo yung line, tingin ko na disrespect mo ako, hindi kita kakausapin. Bigyan kita ng space. Out of respect sa sarili ko at saka sa'yo. Dahil ayoko makapagsalita ng di maganda. Hindi naman tayo pwedeng maghiwalay. Mag-asawa tayo. Ano to? Till death ito. Dahil doon, akala ko ma-offend siya, baligtad. Lalong tumaas yung respeto sa akin. Hindi kasi ako takot Katwiran ko sa kanya. Hindi ako magugutom. Marunong ako magtrabaho. Dito nga may trabaho ako, di ba? Kaya ako nakakuha ng retirement. Ang retirement sa Canada ay 3. Pag hindi ka mayaman. Asawa ko mayaman Kaya dalawa lang ang retirement sa akin, 3. Dahil hindi ako mayaman. Ibig sabihin, hindi masyadong malaki ang aking. Kumbaga yung SSS natin sa Pilipinas. Sila rito, may tinatawag na CPP. Yun yung SSS nila, yung nagko-contribute yung kumpanya, tapos ikaw nagko-contribute. So, pag nag-retire ka, ang laki ng retirement dito, nanay ko po. Pero syempre, sa kanila, maliit yun. Dahil, ito sila nasanay Nasanay sila sa, di ba tayo, dito kasi, times 40 sa pera natin. So, hindi na naaalis sa utak ko yung malengke ko Pag tiningnan ko, $6, i-compute ko kagad yung sa 40. Mahal to. Ayoko nito. Kaya nga pinapatulang ko si Alibaba Di ba? Dahil gusto ko, pagka ayoko na, pamimigay ko na, do-donate ko na. Kung sobrang mahal, di ba? Parang hirap na di ba? Kunyari, binili ko na kalahating milyon. Ibinahid ko na dyan yung lahat-lahat ng pera ko. Paano ka? Mahirap ka i-donate yan. Pero kung halaga niyan $5, sige. Pamigay mo na lahat ng relo ko. At puro barya lang ang halaga niyan. Yung mga mahal dyan sa mga ko nabili sa clearance. Ganun ako, frugal ako kasi mas mahal ko si God Ayoko may mamahalin na bagay o tao nang higit sa kanya. Kasi sabi nga, pag dalawa ang nyari nahati yung puso mo, kaya nga dapat alam na alam mo kung sino ang Diyos mo. Kasi may mga magulang, Diyos nila yung anak nila, hindi nila sinasawa
dahil ayaw nilang magalit sa kanila. Merong mga asawa na hindi nila kinokorek yung asawa nila dahil ayaw nilang ma-offend. Ako hindi, ito timing ako. Hindi naman, nagantay ako ng 3 years bago ko sinabi sa kanya, ayoko na marinig yan. Hindi mo ba alam, nagsisimba ako dahil sa pangalan na yan. Masyadong preso sa akin. Diyos ko yan eh. Kaya, huwag mong gamitin yan sa pagmumura mo. Wag, in my hearing. So mahalaga na very clear yung values mo sa pamilya mo. At saka tayo, nag-evolve tayo Habang tumataas yung holiness mo, nag-iiba yung choices mo. Kumbaga dati sinasamba mo pera. Pagka tumataas ang kabanalan mo, alam mo mahalaga yung pera pero hindi sinasamba yan. Diba? Kunyari, alam mo na pwede mong tulungan yung kapwa mo, pero ayaw mong tulungan, naka-record yun. Lalo na kung kadugo mo. Pero pag nakita mong maluho, ako mismo sinasabi ko kung mau-hospital, wag nyo ilagay sa mahal. Dahil ang presyo ng ospital ng hospital bills, ay depende sa kung saan mo nilagay. Nilagay mo sa solong kwarto, ay humanda ka sa doctor's bill. Dahil ang tatay ko, yun hindi ko alam, may pera yun na nakatabi. Pero nilagay ko siya sa ward dahil hindi ko alam hanggang kailan siya sa ospital O tama nga ako, umabot ng 1 month. Diba? Dapat yun, ang babayaran ko dun, mga siguro 15 million. Pero magkano lang binayad namin, including lahat-lahat na pati gamot? 100 lang. 30 days siya sa Lasal Dasma. Miracle yun. Lahat ginawa ko. Talagang, sa madaling araw, nandun ako sa chapel, nagdadasal ako. Natutulog ako dun sa hallway, yung mga parang stretcher doon. Dahil ako bantay ng tatay ko. So, dinanas ko lahat. Dinanas ko ang napakahirap na buhay. At dinanas ko rin dito sa Canada, ang napakagaang na buhay. Dito, pati, alam mo yung mga, pag naghihiwa ka ng gulay, hindi mo ilalagay sa basurahan. Meron siyang, I forgot the term, yung mismong lababo mo. Buhos mo lang dun. Wala ka ng garbage. Ba? Sabagay ako, yung mga kunyari, mga bituka ng isda, pinaplush ko sa inidoro yan. Ayoko na may amoy. Kasi pag doon ko nilagay, doon sa lababo, sterilize ko pa yun, gagamit pa ako ng baking soda, lemon. Matrabaho. Samantalang pag pinlash mo yung, do yung mga isda rito, walang mga bitu-bituka, pero mahilig ako bumili ng, yung buong bangos. Hindi nila tinatanggalan yun Nandun yung mga bituka Ba't pa tayo dyan napunta? Okay. So, tanungin mo yung sarili mo. Ang Diyos mo ba talagang sinasamba mo? O part lang ng weekly ritual mo? Kasi hindi ka pupunta ng heaven kung pasimba-simba ka lang. Yung tuwing linggo, nasa simbahan ka, hindi ka assured niyan. Hindi nga. Dahil yung mismo mga Pharisee, sa ulado yung law, yung commandments. Pero ano sabi ni Kristo? Mauuna pa sa inyo ang mga kriminal bago kayo makapasok. Kasi ritual lang ang sinusunod Nagsisimba pero sinungaling. Nagsisimba pero nanonood ng porno. Nagsisimba pero ang daming di pinapatawad, di kinakausap. Ba? Pasok ba na heaven yan? Basahin mo ang gospel. Masisinda ka. Kahit yun sa pera Binanggit ni Kristo doon. Madami. Doon sa parable of the sower, sinabi niya na yung nag-worry masyado. Pag nag-worry ka masyado, tanungin mo yung sarili mo. Sino na Diyos mo? Kasi yung sobrang mag-worry, kasi ganun ako dati hanggang sa tinanong ko yung sarili ko ano kinakatakot mo? Magutom? Masira pangalan mo, bumaba ang tingin ng tao sa'yo, ano kinakatakot mo? Ang katakutan mo is mawala si God sa'yo. Hanggang sa sinwitch ko siya. Ginawa akong, Lord, hindi na ako matatakot. Kaya nga 7 times nga akong natanggal sa trabaho. 7 times, nakarinig ka na ng ganon.
Pero 7 times din, pataas ng pataas yung posisyon ko. Tuwing matatanggal ako, yung darating na bagong trabaho, mas mataas ang posisyon ko. Kaya hindi ko rin maintindihan eh. Yun pala, yun yung mystery. Habang sumusurrender ako kay God, paano yan provide niya? Para ipinapakita niya sa akin, hanggat hindi ako ang number 1 sa buhay mo, di kita bibigyan ng security. Oh, so parang swimming, nung bumitaw na ako, sinabi ko talaga, ayoko na ng mundo. Ikaw na lang ang una sa akin. Boom! Nasa Canada ako. Sa Canada, sabi ko siya, hanggang sa mamatay ka basta citizen ka rito, they will provide. Though, sigad pa rin ang sinasandal ako dahil kahit sabi mong Canada yan, pag yan, naputukan ng atomic bomb, nuclear bomb, ano ang Canada nila? Wala na. Pero si God, hindi ka iiwan. So, dapat kay God natin kunin ang security natin. Okay? So, keep your peace. Get it from God's Word. Basahin nyo ang God's Word every day. Pwede nga YouTube, pipindutin nyo lang eh. Ang dami-dami sa YouTube, di mo na nga kinakailangan kung anong gawin pa eh. Okay? So, God bless you guys.